Magandang araw po, mga ka-BK. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At tunghayan po natin ang isa na namang kwentong mula sa tunay na pangyayari. Simulan natin. Taong 1986, sa siyudad ng Mabinay. Ako si Jim, 22 anyos. Bilang isang magsasaka, trabaho ko ang magsikap at magtanim ng kung ano-ano upang may maipakain sa aking mga kapatid. Bata pa lamang kami, ay wala na kaming mga magulang. Kailangan kong magsikap upang may maibili akong pagkain para sa aking mga kapatid. Mabuti na lang, hindi kami lumaking lagalag. May naiwang bahay at maliit na lupang kinatitirikan ng aming bahay ang aming mga magulang. Namatay sila sa sakit at pinagbawalan kami nung makalapit sa kanila. Mahirap palang karamdaman ang tuberculosis. Dahil kailangang maingat ka sa pag-aalaga sa nasabing may sakit. Nakakahawa ito. At bukod pa dun, ay nakamamatay. Mabuti na lang ay nagkataong nasa poder namin nun si Tia Loling. At siyang nag-alaga sa aking mga magulang. Ngunit kalaunan ay hindi na nakayanan ng aking itay ang kanilang karamdaman at tuluyan na silang sumuko. Naging malungkot ang aming Kapaskuhan. Lalo na't nagkataong sa araw na yun ay talagang lumisan na ang aking mga magulang. Masakit ngunit kailangan kong tanggapin. Wala naman din kaming ibang maaasahan kung hindi ang aming mga sarili lamang. Ang aking mga kapatid ay maliliit pa at hindi pa lubos na uunawaan kung paano mawalan. Kaya hanggat maaari ay tinuturuan ko sila kung paano maging matatag at matutong lumaban sa buhay. Si Tia Loling ay miminsang pumapasyal sa amin. Kapag nagkagapas ako sa malayong lugar, ay siya ang nagbabantay sa aking mga kapatid. Walang asawa si Tia. Isa siyang matandang dalaga. Sa lahat din ng aking nakilala, ay siya ang pinakatahimik. At mapapanisan ka ng laway kapag siya ang palagi mong kasama. Sa totoo lamang, ay hindi naman talaga kami malapit kay Tia. Kapag may pagkakataon, ay iniiwasan ko pa siya. Kakaiba kasi siyang kumilos. At halos nagiging weirdo pa minsan-minsan. Hindi niya rin naman pinapabayaan ang aking mga kapatid na ipinagpapasalamat ko ng matindi. Kapag nasa gapasan ako, maagang naghahanda ng agahan si Tia. Ipinagbabalot niya ako ng aking baon. May kalayuan ang gapasan sa aming bahay, kaya kailangang maaga akong lumakad para maaga naman akong makauwi. At habang naglalakad, ay nakasabayan ko si Carto, ang kasamahan ko sa gapasan. Meron itong ikinuwento sa akin. Nagkagulo raw ang pamilya niya sa kabilang barangay nung isang gabi. Dahil may nahuli kasing aswang ang kanyang ama. At nasugatan ito sa tagiliran, sabi ng kanyang tatay. Ang buntis niyang ate ang sadya ng aswang. Dahil sa galit, ay sinaksak niya ito. Ngunit mabilis na nakatakas ang aswang. Nahirapan na silang habulin nito dahil mukhang nag-aanyong aso ang nasabing nilalang. May palatandaan sila sa aswang. At iyon ay yung sugat niya ito sa tagiliran. Tingin nila ay sa barangay na ito papunta at kailangang bantayan.
Kinabahan naman ako sa kanyang sinabi. Kahit wala akong nakikitang aswang, ay alam kong totoo ang mga nilalang na yun. Patunay ay ang mga kalmot sa aming dingding nung inilibing sina tatay. Hindi namin kayang magbayad ng lupa para paglibingan sa kanila, kaya sa likod bahay namin sila ipinalibing. Mabuti na lamang at pumayag ang pare na magbendisyon sa kanila. Habang naglalakad ay tinanong ko si Cardo kung ano ang itsura nung nasabing aswang. Ngunit wala naman daw nakitang mukha ng tao ang kanyang tatay. Ang alam lang nito ay bulto ng babae ang nasabing aswang. At base sa forma nito ay mukhang may edad na ang nasabing aswang. Hindi ako nakapagsalita, lalo na't naiintriga ako sa itsura ng isang aswang. Sinabihan pa ako ni Cardo na palaging mag-iingat at huwag palalabasin ang aking mga kapatid. Kahit daw tanghali, ay nambibiktima ang aswang. Ngumiti na lamang ako sa kanya at sinabihang huwag siyang mag-alala dahil nandun naman si Tia Loling na nagbabantay sa mga kapatid ko. Sabi ni Cardo mabuti naman daw at may mapagkakatiwalaan naman akong taong makakasama namin sa bahay. Nang dumating kami sa gapasan, ay sinimulan ko ng magtrabaho at inisip na ang lahat ng ginagawa ko ay magbubunga naman ng maganda sa huli. May baon ako at nagpapahinga lang kapag oras na ng tanghalian. Sabay pa kami ni Cardo sa pagkain at bumubukod kami sa iba. Araw ng Biyernes yun, kaya naman medyo matatagalan kami sa pag-uwi. Nagsitilahan kami sa bahay ng may-ari ng tubo na inani namin. Para yun sa aming sweldo sa linggong iyon. Naisip kong bilhan ng ulam at masarap na tinapay ang aking mga kapatid. Kaya pagkakuha ko ng sahod mamaya, ay dadaan ako sa tindahan sa bayan bago umuwi. Si Cardo ay sumabay ulit sa akin at magkasama kaming naglalakad. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang umalis kami sa gapasan. Habang nasa daan, ay kay dami naming pinag-usapan. Partikular nang tungkol sa aswang na sumugod sa kanyang mga magulang sa kabilang barangay. Iiling-iling ako sa kanyang sinabi. At kung sa akin yun nangyari, ay baka nagkagulo na kami. Hindi sa pagmamayabang, ay isa akong matapang na tao. At kung ano man ang kaguluhang susuungin ko, ay hindi yun natatapos nang hindi ako lumalaban. Maya-maya pa, ay huminto kami sa malaking tindahan ni Aling Mariana at pumili ng mga tinapay. Gusto sa amin ang tinapay na tinatawag na aliwayway. Malalaki yun at malabaston. Bumili ako nun, maging ang ensaymada. Si Cardo naman ay bumili ng 2 bote ng gin na ikinahalakak ko. Dahil sa dinami-dami talaga ng kailangan niya, ay yun pa talaga ang kanyang binili. Pero hinayaan ko na lamang siya at ipinagpatuloy ko ang pagbilis tindahan. Nahiya naman akong umuwi agad dahil inalok niya ako sa isang bote. At bilang respeto, pinaunlakan ko ang isang bote. Saka sinabing uuwi na kami pagkaubos niyon. Nang maubos nga ang tag-isang bote ng gin namin, ay tumayo na kami at dahan-dahang naglakad pa uwi. Madilim ang kalsada. Dahil nung mga panahong yun, ay hindi naman lahat ng daanan may poste ng kuryente. Hindi pa syudad ang Mabinay nun. Kaya mala-probinsya pa talaga ang itsura ng lugar. Nung liliko na kami sa barangay Lumbangan,
naghiwalay na kami. Sa panabonan pa kasi uuwi si Cardo dahil didiretso siya sa kanilang bahay at maghahatid ng pera pang konsumo sa kanyang nanay at tatay. Ako naman ay lumiko na papunta sa aming barangay at tahimik lang na naglakad. Madilim na ng mga oras na yun at kakaunti na lang ang nasa labas ng kanilang bahay. Dahil sa kawalan ng kuryente, ay wala pang mapaglilibangan ang mga tao nun. Kaya maaga pa lamang ay nasa bahay na sila at kanya-kanya ng handa sa pagtulog. Ang iba naman ay nagkikwentuhan, samantalang naghahapunan naman ng ilan. Sa aming bahay, ay batid kong hindi pa naghahapunan ang aking mga kapatid. Alam nilang sweldo ko ngayon kaya maghihintay ang mga yun sa aking pagdating. Sigurado ako, hindi ako lasing ng mga panong yun. Ngunit habang naglalakad, bigla akong nakaramdam ng pag-ahilo. Pinagpapawisan ako ng malagkit at ang pakiwari ko ay namamaga ang aking muka. Kaya naman nang mapadaan ako sa pinakamalaking balete, nagpa siya akong magpahinga muna. Pakiramdam ko ay mainit at tila parang tumakbo ko sa malayo. Kaya hindi naman siguro masama kung magpahinga muna ako saglit para man mawala ang aking pagkahilo. Humiga ako ng maayos habang pinakikiramdaman ng paligid. Nakiga ako pero hindi ako natutulog. Kaya rinig ko ang lahat ng ingay sa paligid. Gayon na lamang ang pagkasinda ko nang sa pagdilat ko ay may babae nang nakadungaw sa akin at nanlilisik ang kanyang mga mata. Sa isip-isip ko paano nakalapit sa akin ang isang to nang wala man lamang kaingay-ingay. Napasinghap ako nang sa pagbuka ng kanyang bibig ay lumawit ang kanyang napakahabang dila. Gumalaw ako at sinubukang itulak siya ngunit gayon na lang ang sinda ko nang mapagtantong nakagapos na pala ang kanyang buhok sa buo kong katawan. Mabuti na lamang ay hindi napasama sa pagkakagapos ang aking dalawang kamay. Kaya malaya ako itong naigagalaw. Kaagad kong kinuha ang karit na nasa aking tabi, yung ginagamit ko sa pangtabas ng tubo. At walang habas kong pinagpuputol ang lahat ng kanyang buhok. Kaya naman galit na galit sa akin ang nilalang. Gigil na gigil itong nagpakawala ng huni na pamilyar sa akin. Nanindig ang balahibo ko at ginapangan ng kilabot nang mapagtanto ko ang nasabing huni ay kagagawan ng aswang. Nanlaban ako at pilit kong pinatatag ang aking kalooban. Maya-maya pa'y muling humaba ang buhok ng nilalang na yun na kanina lamang ay pinutol ko. Tumubo ito ng mas malago pa sa una. At ilang saglit pa naramdaman ko nang gumagapang na naman ang mga buhok nito sa aking ilong at sa aking tenga. Kaya mas binilisan ko pa ang pagputol sa mga ito. Pinipigilan ko ang pagbabalak niyang lunurin ako sa pamamagitan ng pagbabara niya ng daluyan ng hangin upang hindi ako makahinga. Halos hingalin ako sa pagliligtas ng aking sarili dahil ang kanyang mga kuko ay gumagalaw din. At pinagkakalmot ako sa kung saan-saang parte ng aking katawan. Laking pasalamat ko na lamang na nagagawa ko pang pigilan ang pagbabalak niyang pagkagat sa akin sa tuwing nagkakaroon siya ng pagkakataon. Ang kanyang mga kuko ay tinatansya pa ang pagpunit sa aking dibdib at yan. Ngunit hindi ko siya pinibigyan ng pagkakataon.
Nang ako naman ang makahanap ng mapaglulusutan, ay mabilis ko siyang tinadyakan. Kaya naman nagkaroon ako ng pagkakataon. Bumalandra ang kanyang katawan sa katapat na punong kahoy. Kaya galit na muling sumigaw ang aswang. Walang ano-ano ay tumayo ito. At dinaluhong ako. Sumugod ito sa akin. Ako naman ay bumangon na din. At pilit kong iwinasiwas ang dala kong panggapas ng tubo. At walang pagdadalawang isip na sinadya ko siyang patamaan. Umangil sa akin ang aswang. At animoy takam na pinagmasdan ako. Ang hahaba ng kanyang mga kuko. At kahindik-hindik ang itsura ng kanyang muka. Sa puntong yun ay nakaramdam ako ng takot at napaatras ako ng matitigan niya. Maya-maya pa'y umangil ito na animoy mabangis na hayop. Nang sumingasing siya at muling sumugod sa akin, ay nagpatianod ako at nakipaggulungan sa kanya sa lupa. Hindi ko na namamalayan kung gaano kami katagal nagpambuno. Basta alam ko ay nanghihina na kaming pareho. At dun ko pa lamang naalala ang daladala kong asin na kasama sa pinamili ko kanina. Dinukot ko ito sa isa sa aking mga bulsa ng aking pantalon. At pagkakuha ko ay walang ano na isinaboy ko ito sa nilalang. Nang masabuyan ko siya, ay saka siya lumundag at kumaripas ng takbo. Napabuntong hininga ako ng napakalalim matapos yun. Ngunit dumadagundong ang kaba sa aking dibdib. Hindi ko inaasahang may makakasagupa akong aswang ngayong gabi. Nakakabigla at nakakaalarma. Yun yata ang aswang na sinasabi sa akin ni Cardo. Mabuti na lamang. At hindi ako naniwala na posible akong pakialaman ng nasabing nilalang at naging handa ako kahit papano. Nagkaroon ng malalaking punit ang aking damit na suot. Buti na lamang at may dala pa akong damit na pamalit. At nagpalit na dahil halos hindi na pakikinabangan ang sirasirang damit na yun. Nakakatakot pala ang may makadaupang palad na aswang. Halos ayaw ko nang gumalaw kanina sa takot nang makita ko ang kanyang nakakatakot na pagmumuka. At kitang-kita ko rin na takam siyang nakatingin sa akin. Hinang-hina pa ako na pinulot ko ang aking mga pinamili at nagpa siya ng umuwi. Medyo nahihilo pa ako. Ngunit alam ko sa sarili ko na hindi ako lasing. Alam ko ang aking mga nakita at nakasagupa. Sa katunayan, ay mahapdi pa nga ang mga kalmot sa akin ng aswang na yun. Pagkadating ko ng bahay, ay gulat na gulat ang aking dalawang kapatid nang makita ang itsura ko. Kung anong aking kinasapitan nang dumating ako sa bahay. Sabi nila, hindi lang ako ang umuwing sugatan. Dahil maging si Tia Luling, ay ganyan din daw ang nangyari. Nagpaalam lang daw na pupunta sa tindahan. Ngunit pagka-uwi ay ganun na din ang inabot. Para daw itong sinabunutan at hindi na maipinta ang kanyang muka. Kaya kaagad kong tinanong kung asaan na si Tia. Nasa kwarto daw ito. Kaya kaagad ko siyang pinuntahan sa kanyang higaan. Nang makita ko si Tia, ay puno din ito ng kalmot at meron din itong mga sugat. Nung ito'y aking sinuri, ay parang inatake siya ng mabangis na hayop. Nagimbal ako nang makita ang kanyang itsura.
bigla akong nagduda sa kanyang mga sugat. Dahil mukhang hindi ito dinaanan ng mga kalmot. At muli ay sinuri ko ito. At ikinumpara ko sa mga tinamo kong sugat. Dun ko napag-isip-isip na ang sugat ni Tia ay maaaring mula sa talim ng panggapas. Parang dun galing ang sugat na nasa kanyang balat. Bigla akong napatitig ng wala sa oras kay Tia Loling. At dun ko din napansin, maging ang kanyang buhok ay animoy ginupitan ng hindi pantay-pantay. Kaya bigla na naman akong dinagundong ng kaba. Naalala ko ang aswang na basta ko na lang pinutulan ng mga gumagapang na buhok nito kanina. Hindi ko maiwasang magduda sa aking nakita sa kanya. Pero imposible naman sigurong mangyari yun. Kahit tahimik ang aming tiyahin, ay alam kong mabait naman ito. At kahit kailan, ay hindi gumagawa ng mga bagay na maaaring ikalayo ng aming loob sa kanya. Hindi na lamang ako nagsalita. Sa kabila ng mga pagdududa ko, kaya binaliwala ako na lamang ito. Kinabukasan ay araw ng aking pahinga. Wala kaming trabaho. At sa halip na magpunta sa munting gulayan namin, ay nagpahinga lamang ako sa bahay. Ang aking mga kapatid ay hinayaan ko na lang munang gumawa sa mga gawaing bahay. Si Tia Loling ay nagkulong sa kwarto. At mamaya na daw siya kakain. Hinayaan ko na lamang. At dahil naiintindihan kong ang mga may edad ay mabilis lang mapagod, napagpasyan ko lang huwag na muna itong pauwin muna sa kanilang bahay dahil delikado na sa may edad ang manatili sa kanyang bahay nang walang kasama. At baka suguri na naman siya muli ng palalong aswang. Noong mga oras na yun, ay nagpasya na akong bumangon at kumain na ng agahan. Nang patungo na ako sa aming kusina, ay may nakita ako sa sahig. Pira-pirasong tela. At nang tuluyang makita, ay labis ko itong ipinagtaka. Kilala ko ang tela na yun at ang kulay nito. Hindi ako nakapagsalita. Dahil ang buong alam ko ay iniwan ko na ang aking punit na damit, lalo na't ito ang pinunterya ng aswang kagabi. Natahimik ako at muli na namang bumalik ang duda sa aking isipan. Saan nga ba nagpunta si Tia kagabi? At bakit mas masahol pa yata ang tama niya kaysa sa akin? At dahil dun, ay palihim kong pinagmasdan ang magiging kilos ni Tia Loling. Inabangan ko siyang lumabas mula sa kanyang kwarto. Nag-antay ako ng tiyempo. At nang pumasok ito ng banyo, ay kaagad akong pumasok sa kanyang silid. Nagtago ako sa mga nakasampay na damit at hinintay na muli siyang pumasok. Maya-maya pa nakarinig ako ng mga yabag ng paa. Parang parating. Agad akong kinabahan nang dumating siya. At iika-ikang naglalakad. May malaking salamin sa kanyang silid. Kaya kampante siyang inililis ang kanyang damit sa pag-aakalang walang ibang tao sa loob ng silid. At habang nakakubli sa mga damit, ay naghubad si Tia. At dun tumambad sa aking paningin ang mga sugat niya sa katawan.
Nagulat ako sa dami ng sugat niya sa katawan. May sugat siya sa tagiliran, sa dibdib, at sa hita. At lahat ng yun ay sigurado ako'y dinaanan ng mga itak at ng talim ng pamputol ko sa tubo. Gulat na gulat ako sa aking nakita. Ang daming katanungan sa aking isipan, hanggang sa hindi ko na napigilan ang aking sarili. Bigla akong lumitaw sa kanyang likuran na labis niyang ikinagulat. Kaagad-agad ay tinanong ko si Tia kung saan nanggaling ang kanyang mga sugat. Ngunit bigla itong lumundag sa bintana at nagtatatakbo sa likuran ng aming bahay kung saan may malawak na kagubatan. Wala akong natanggap na sagot sa kanya, dahil basta na lang siya lumayas ng walang abiso. Naisip kong baka nga totoo ang haka-haka, at baka nga siya ang aswang. Patunay niyo na yung mga sugat niya at ang walang babalang pag-alis niya. Simula nun ay hindi na namin nakita pa si Tia Luning, at kahit kailan ay hindi na rin nagbalik pa.